Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, Automatic Works, meron tayong gagawing Toyota RAV4. Yan, 1990, 2005, sir? 2005 yun, Toyota RAV4. Malinis naman siya. Ang nangyari daw nito, nag-low power lang nung una, sabi ng may-ari. Tapos, pagkatapos mag-low power, ang kasunod, hindi na umandar. Yan o. So, tiningnan ko yung computer box kasi baka sunog. Tapos magto-troubleshoot ako dyan. Wala naman problema. Mukhang malinis naman, Toyota. So, malinis naman ang mga ECU nito pagka mga Toyota. Yun o. Yan. Okay naman siya mga sir. Wala siyang tama kasi makikita mo agad yan. May sunog o di kaya mga medyo luma na masyado yung ECU. Wala siyang tama. Salpak natin to ngayon. Troubleshoot natin. Iscan natin mga sir. Kailangan ma-scan natin para malaman natin kung anong fault code. Baka may fault code siya. Mga sir, yan. Toyota RAV4. So, isaksak na natin tong ECU bago natin ito troubleshoot. Kasi ang sabi ni sir, low power na ang pinag-umpisahan. Ngayon, nung nag-low power na, ang kasunod, hindi na rin talaga umandar. Okay, saksak natin to. Manual pala si sir, manual. Yan. Saksak natin dito, tapos scan tayo. Yan, saksak. Dalawa sa gitna. So, tayo ay galing pa ng Bulacan. Nagbulacan tayo, alas 2 na. Alas 2:54. Nagbulacan tayo kanina madaling araw. Naggawa tayo ng dalawa, tapos baba tayo ng Quezon City, tapos gawa naman na iba. Ngayon, sana ma-scan natin to. So, wala akong nakitang problema dito sa ECU. Alright. Scan. Ang low power kasi, makikita natin yan. Ang magiging problema niyan, una, mahina yung fuel pump. Low power din yon. Madumi spark plug, may pagka low power din. Madumi throttle body, low power din. Ano pa? BBTI, BBTI valve, solenoid, BBTI solenoid valve, pagka sira din yon, low power din. Throttle body, yan nasabi ko na. Tapos, ano pa? Yun lang, kasi manual naman siya. Doon tatama lahat ng low power nun. Ignition coil, ganon. Doon tatama. So, tambotso. Ang tambotso, pagkabarado, low power din to. Pero mararamdaman natin to ngayon. So, matagal-tagal na nakatambay. Ilang buwan na, sir? July. Mula July hanggang ngayon. Hindi pa, ano. So, medyo matagal-tagal na. Kaunti na lang. Okay. Scan natin. Tapos, troubleshoot. Alright. Dito na tayo mga sir. So, ito lang naman ay yung battery. Hindi nakakabit-kabit mo. Yung mga sir, medyo nahirapan tayo doon sa OBD port. Kasi marami nakalagay sa alarm. Okay. Ito na. Ayan, naka-on na yung, nakakabit na yung battery. On natin yung scanner. On natin yung sasakyan. Wala pang puputok na fuse. May check engine naman. Nag-hazard. Ayan. Off. On. Okay, sabay naman ang ilaw ng check engine. Ayan, scan natin. Ano yung makita natin sa scanning? So, monitor tayo dyan sa dashboard. Baka may mga nagbiblink dyan na mga hindi kanais-nais. Toyota. Ayan, dito tayo. Toyota. Toyota, madaling i-scan to eh. Pag may problema, yun, mabagal. Ayan, scanning lang siya. Scanning, scan. Initializing. Naku, mukhang matagal. Hindi yata siya hindi pa pasok. Ayan. Pumasok ka na dahil paanda rin na kita mula July, hindi ka pa umandar hanggang ngayon. Ayan. So, nag-initialize pa siya. Matagal pa magbasa. Yung mga sir, nag-failed. Okay. Nag-failed siya. Hindi siya nakapasok ng diretso. So, nakapasok ng diretso, nag-failed. Dito tayo pupunta. Vehicle auto scan. Ayan, auto scan natin. Sa onboard, hindi siya nakapasok. Yan, Toyota RAV4 2012, 2005. 5 sir, ano? 2005. Next. Reading tayo. Yan, sasakyan na sir, inamag na. Halatang hindi na nagamit. Yan, pinag-aamag-amag na. Yan, nagkaamag na siya mga sir. So, diagnose. Tingnan natin. Quick test. Yan, engine ACT.
Ganyan Toyota. Madali lang namang ano yung Toyota, intindihin. Kaso, siyempre, pag may mga sira din talaga na mahirap i-troubleshoot, mahirap din talaga siya gawin. Ano. Yan mga sir, cancel. Yan lang ang nabasa niya. Yung engine hindi nabasa. SRS airbag lang. Hindi talaga under to. Yan o. SRS airbag lang. Wala tayong makukuha dyan sa engine starting. Hindi kasama yan sa engine starting. Yan. Front squib. O, yun lang. So, ang FI niya, hindi nakapasok. Ibig sabihin, tama ang naramdaman ko. Yan o. Sa engine, walang EFI. Dapat lalabas yan. Engine ACT. Wala. Pero may check engine. Ang nakita ko dito, sa napansin ko, ayan na, off natin yung scanner kasi wala tayong nabasa sa scan. Ang isa sa napansin ko dito, nag-on ako ng susi na sasakyan ni sir. Wala akong narinig na umugong na fuel pump. Oh. Off. On natin. Wala. Malamig. Walang kasi normally pag gasolina, ganun dapat. Meron dapat uugong. Ngayon, subukan natin tong i-start, siyempre. I-start natin. So, manual. Paktay sa gitna. Ay, gilid. Yan na. Start. Gumagana yung mga parameters na dapat gumana. Ito, gumana siya. So, ibig sabihin, good ang crankshaft tsaka yung timing, you know? Umangat. Sa nakita ko, walang gasolina lumalabas. Simulate natin sa labas ngayon. Buksan ko yung injector, fuel line. Tingnan ko kung sisirit. Pag wala, troubleshoot natin yung wiring sa relay. Fuse. Yung mga sir, check natin yung fuse and relay. Yan, yung mga fuse. So, nakita natin, nagbasa naman sila lahat. Gumana sila lahat. Tingnan natin yung mga relay. Tapos, tingnan natin yung guide. Dito. So, guide tayo. Ganyan ang forma niya. Yan, nakaganyan. So, makikita natin dito lahat. Ayan. Push. Main, ECU, heater, CDS. Saan na ba yung fuel pump? Wala hindi ko nakita. EFI, okay, gumagana lahat ng EFI. EFI, gumana naman. Dito tayo sa main, EFI ito. Yung relay na to sa tatluhan, yung brown. Yung blue, yan bago na. Ayan, tingnan natin lahat. Sir, dito na tayo, maabot na. So, na-check na natin yung fuse tsaka relay. Okay na may nakita ko dyan. Dito ako sa gasolina muna. Dapat pag on ng gas, dapat lalabas dyan si sirit. Malakas. Kung mahina, hindi andar. Kung wala, lalong hindi andar. Sige sir. Start ko. On mo lang muna. On. On mo lang muna. Dapat meron si sirit. On. Naka-on na. Walang lumabas. So baka normal sa kanya, walang lalabas. Start mo sir. Wag mo lang ano lang yung crank lang. Sige. Wag na. Okay. Okay, maganda naman sirit niya, malakas. Buo to. Buo to mga sir. Buo ang gasolina niya. Balik natin. Ang on lang niya ang nawala. Wala siyang gas pag inon. Balik natin yan, lock. Okay, so subukan natin to. Okay. So may sirit, malakas. Ibig sabihin buo yan. Sir, babasahan natin lahat ng injector. Dito lahat ng kaliwa yan. Yung reading. Wala, kabila. Wala reading sa isa. Dito sa kabila. Tingnan natin ano reading na ito. Naka-on sir, 12 volts. Yan. 12 volts. Yan. Sa kabila, wala. Ayan, wala reading. Baka signal yan. Sa kabila, 12 volts dapat. Sa itim, kasi magkasama lang to isa lang to Yan. Kasama lang silang lahat. Nasaan ko muna. Sir, final test. Ayan, pinalitan ko na lahat ng ignition coil kasi may bago yung customer. Pero kasi pag palyado ignition coil, pagka may punde, andar pa rin pero mamalya. Yan, puro na original lahat yan. Pagka sinubuan ko ng gasolina, lagi dito sa throttle, naandar siya, pero inuubos lang niya yung sinusubo ko. Ngayon, tinaas ko na injector, yan inisa-isa ko na. Yung walang laman na injector, nakikita ko dito kung saan. Itong 1, ayaw pumutok.
Tapos itong 4 ayaw din. 1 tsaka 4. Yung 3 naman, ayaw din nila pumutok. Sumabog lang yan dito sa ibabaw. Walang lumalabas doon sa tip. So, yung camshaft okay naman. Crankshaft okay na rin. Kasi maangat naman yung ano. O, ang nakita ko dito, kung wala sa timing, kailangan i-isolate, simulate muna yung ECU sa isang RAV4 na ganito. Para ang problema, hindi mag-trouble-trouble, magbukas-bukas, yung pala ECU ang sira. So, mga ECU nito, pagka may problema, hindi siya nakikita mga sunog. Kailangan matesting yun sa isang RAV4 kasi kompleto yung reading niya dito. So, yun ang isa sa napansin ko. Ngayon, pina-simulate ko yung injector. Hindi lumabas dyan yung, yung injector. Dito, maawas yung gasolina sa taas. Walang lumalabas yun sa dulo. Okay? So, ulitan ko muna isang buga ulit. Mamaya, hindi ko na makikita yan. Yan na. Ano, sir? Magaling mga asar mo. Yan. Wala pa pumapasok na advertisement sa'yo. Meron na. Matagal na. Oo. Ito na. Sige. Hawakan natin to. Angat. Yan. Pigil. Yan, sir. Bomba, sir. Crank mo, sir. Kahit 2 ikot. Bomba ko siya. Hindi, wag na. Ano lang. Start mo lang. Ika lang, ha. Yan. Ilaw. Ika lang. Sige, sir. Start. Ika lang. Op. Op. Wala. Tayo na pumutok lang talaga. Malulunod lang. Wala talaga lumalabas. Ano, sumasabog lang sa dulo. Dito sumasabog sa ibabaw. Kasi hindi siya napipressure dito, hindi nakakalabas. Kaya pumuputok dito sa ibabaw. So dito wala talagang lumabas yan. Malamig pa rin yun. Ay, hindi naman tong sira niyan. No? Hindi, sir. Ang sira nito, injector driver. Oo, sa ECU. Yun, maaari hindi gumana o hindi gumana sa ECU. Kasi timing lang dapat. Dapat una timing o hindi ko alam kung na ano to, baka nagalaw. Pero bago yan, bago mag sa timing, dapat tingnan muna yung ECU kasi una na top overhaul na siya. Pangalawa, nakita naman natin yung camshaft dito yan. Una wala sa timing, talagang hindi andar. Yung sinubuan natin gasolina, andar siya kapiraso tapos mamatay. Kasi hindi nga pumuputok dito. Hindi lumalabas ang gas. Kaya pag sinubuan natin ng gasolina, naandar siya pero inuubos lang niya. Okay? Ngayon, kulang talaga siya sa gasolina. Hindi talaga pumuputok. Ina-actual ko lang to. So yun, titesting natin yung ECU sa isang RAV4. Pagka ayaw talaga umandar doon, mas better na talagang palit ng ECU. Doon pa yon, may testing pa. Kasi hindi nga siya bumitaw dito. Yan malamig. Walang kalaman-laman Yan Tapos ito, na ano lang yan. Ito wala din. Pinigilan ko lang. Ito kasi, yan, hindi ko napigilan, sumabog ito. Yan, kaya nagkaroon ng basa dyan. Pero wala talagang lumabas sa dulo. Walang lumabas, walang pumisit. Ganun man lang, wala. Nakadalawang crank ka na. So, mga sir, natapos na yung troubleshooting namin doon sa labas. Napakalamig ng ECU. So, final testing. Kailangan matesting to sa isang RAV4. Yung ganito. Computer box. Para malaman kung ECU or sasakyan na ang sira. Ayaw talaga umandar at ayaw din yung ma-scan. Hindi rin nakakapasok yung scanner ko. Yung engine ECT hindi nila pasok. Hindi siya nagtatrabaho. Okay.